Bakit nga ba nagkakaroon ng mga bakla at tomboy ang ating mundo? Sa kabila po ng katotohanan na nilikha ng ating Panginoong Diyos ang ating mundo at mayroon lamang pong dalawang identity ang isang tao na nilikha ng Diyos. Ito ay ang lalaki at babae. Ngunit isang misteryosong pangyayari sa ating mundo na naglagay po sa alanganin sa sangkatauhan. Ano nga bang kababalaghan ang meron sa ating planeta? At dumarami po sa ating panahon ngayon ang nalilito kung ano nga ba talaga ang kanilang kasarian o pagkakakilanlan. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today, pag-uusapan po natin ang isang matunog na usapin, ang misteryosong nagaganap ngayon sa ating mundo. Ang katotohanan na dumarami po ang mga bakla at tomboy sa ating planeta. Papaano nangyayari ito sa tao at bakit nga ba nalilito ang tao, mga sangkay, sa kanilang kasarian at humahantong sa isang katakot-takot na desisyon sa buhay? Sa kasaysayan ng paglikha ng ating Panginoong Diyos sa buong mundo at sa lahat ng bagay sa mundong ibabaw maging sa kalawakan, nilalang ng ating Panginoong Diyos ang dalawa lamang pong identity ng isang tao. Ito po ay ang lalaki at babae. Mababasa po natin yan sa unang aklat ng Biblia, ang Book of Genesis. Ngunit ang katakataka pong nangyayari ngayon, mga sangkay, sa ating planeta ay ang di mapigil na pagdami po ng mga nalilito sa kanilang pagkakakilanlan o kanilang kasarian. Kahit po sila ay ipinanganak na lalaki, nalilito po sila kung sila nga ba talaga ay tunay na lalaki. May iba naman, mga sangkay, pinanganak na babae, ngunit nalilito din po kung sila nga ba talaga ay tunay na babae. Ano nga ba ang nangyayari, mga sangkay, sa ating mundo? Ayon sa Biblia, mga sangkay, si Satanas ay kagaya po ng isang leon na narito sa mundong ibabaw, umaaligid at nais pong mapabagsak ang kahit na sinong tao nang sa ganun makasama po niya sa walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. Ayon po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Ito po ang paalala sa atin ng ating Panginoon mula sa Biblia na maging handa ang lahat ng tao, mga sangkay, sapagkat walang ibang gagawin ngayon si Satanas kundi gumawa ng mga hakbang para pumasira ang tao at maputol ang relasyon ng tao sa ating Panginoong Diyos. Isa sa mahalagang event sa Biblia na kung saan nagkaroon po ng matinding pagnanasa ng laman at pakikipagtalik, mga sangkay, ng kapwa lalaki at kapwa babae ay tumutumbok sa istorya tungkol po sa Sodoma at Gomora. Ang isang syudad, mga sangkay, na kung saan tinupok ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng apoy dahil po sa matinding kalikuan ng syudad na ito. Mababasa po natin sa Genesis chapter 19 ang matinding ginawa, mga sangkay, ng mga taong ito sa sobrang tindi ng kanilang kasalanan at pagnanasa ng laman o tinatawag na homosexuality. Pati po yung mga anghel ng ating Panginoong Diyos na pumunta sa bahay ni Lot para sana iligtas ang pamilyang ito, mga sangkay, sapagkat ang lugar ng Sodoma at Gomora ay gugunawin na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng apoy, kung kaya't nagpadala po siya ng mga anghel doon upang sila Lot ay maligtas. Ngunit nang matunugan ito, mga sangkay, ng mga taga roon, tumindi po ang pagnanasa ng kanilang laman. Dahil nga po makasalanan ang lugar na ito, ayon po sa Biblia, sa Genesis chapter 19, verse 4, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda, ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Ganyan po kalala, mga sangkay, ang Sodoma at Gomora noon. Pati po yung mga anghel ng ating Panginoong Diyos ay pinag-interesan ng mga taong ito. Dito po, mga sangkay, na i-record ang grabing homosexual activities sa lugar po ng Sodoma at Gomora. Sa madaling istorya, mga sangkay, ang mga ito ay binulag ng mga anghel ng ating Panginoong Diyos nung sila ay kukunin na sana ng mga kalalakihang ito. At alam na po natin ang sumunod na eksena na ang Sodoma at Gomora ay pinaulanan ng apoy.
At hanggang ngayon mga sangkay, pinapatunayan po ng mga scientists na nag-i-exist nga pala talaga ang Sodoma at Gomora, ang syudad na sinunog ng ating Panginoon dahil po sa matinding kasalanan. Sa istorya natin ngayon mga sangkay, magdurugtong ito sa kung bakit nga ba dumarami ngayon ang mga nalilito sa kanilang kasarian. Noong unang panahon pa man mga sangkay, grabe na po ang ginagawa ni Satanas sa ating mundo. Gumagawa po siya ng mga eksena para lamang po iligaw ang pananampalataya at relasyon ng ating Panginoong Diyos sa tao. Lahat na po ng uri ng kasamaan, ginagawa po niya sa mundo para lamang po ang tao hindi magkaroon ng personal relationship sa kanyang tagapaglikha. At isa sa ginagamit po dito mga sangkay ay itong nararamdaman mismo ng isang tao. Pakiramdam na ginagamit po ni Satanas at inaatake po ngayon ang buong mundo. Marami po mga tao, mga sangkay ngayon, ipinagsisigawan na po ito. Kung noon, marami po ang nahihiya na lumabas at natatakot na lumantad. Ngayon, hindi na po mga sangkay. Lantaran na po at pinagmamalaki pa po ito. Subalit, ano nga ba ang sinasabi sa Biblia mga sangkay? Ayon po sa Levitico chapter 20 verse 13. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal. Ganyan po inilarawan mga sangkay ng salita ng Diyos ang kasalanang ito. Sila daw po ay nagkasala ng karumal-dumal. Ito rin po ang dahilan kung bakit sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Hindi na po nakapagtataka kung bakit pinapaalala ng paulit-ulit ng ating Panginoong Diyos ang nangyari po sa Sodoma para po maintindihan po natin mga sangkay na ito po ay ipinagbabawal at maling gawain ng isang tao sapagkat dalawa lamang po ang nilikha ng ating Panginoong Diyos, ang lalaki at babae. Sa Leviticus chapter 18 verse 22 sinasabi, "Do not practice homosexuality, having sex with another man as with a woman. It is a detestable sin." Ito daw po ay napakadelikado at karumal-dumal na kasalanan sa harap ng ating Panginoon. So bakit nga ba mga sangkay, sa kabila po ng katotohanan na alam naman po nila na ipinagbabawal ito sa salita ng Diyos, pero bakit dumarami pa rin po sila mga sangkay? Dumarami ang nalilito kung ano po ang kanilang pagkakakilanlan patungkol po sa kanilang kasarian. Tandaan po natin mga sangkay na si Satanas ay isang deceiver. Siya po ay mandaraya. Dinadaya ng diablo mga sangkay ang ating pakiramdam, ang ating puso. Kung kaya't sinasabi sa Biblia na kailangan po bantayan po natin ang ating puso sapagkat hindi po natin alam na dinadaya na pala ito ng diablo. At kung wala po itong proteksyon mula po sa banal na espiritu ng ating Panginoon, tuluyan po tayong madadaya. Ayon po sa John chapter 10 verse 10, "Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira." Ganyan po inilarawan ng Biblia mga sangkay ang ginagawa ngayon ni Satanas. Gustong manakaw ni Satanas ang iyong pananampalataya. Kung kaya't dinideceive niya maging ang iyong pakiramdam, maging ang pagkakilala mo sa iyong sarili. Kaya't mga sangkay, sa mga nakakaramdam ng pagkalito, isa pong pamamaraan para makatakas sa ganyang klaseng pagkakulong, gamitin po natin ang pangalan ni Jesus Christ. I-rebuke po natin mga sangkay kung mayroon po tayong nararamdaman na kagaya po ng pagkalito sa iyong kasarian. Tandaan po natin mga sangkay, si Satanas ay naparito at ginagamit po niya ang lahat ng pamamaraan para lamang po ang tao mawala sa koneksyon mula po sa kanyang tagapaglikha, sapagkat alam po niya mga sangkay na nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Nalalapit na ang araw mga sangkay na siya ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy at gusto ka po niya makasama. Dinideceive ni Satanas ngayon ang maraming tao mga sangkay at nililito ni Satanas ang marami patungkol po sa kanilang kasarian. At ang matindi po dito mga sangkay, ginagamit pa po niya ang salita ng Diyos para po maging panakip-butas sa kanyang panlilito at pangdideceive sa sangkatauhan. Ginagamit po niya ang salitang love o pagmamahal ng Diyos para po dayain ang kahit kasino. Kung kaya't maging ang mga taong deceived ni Satan Lucifer ay sinasabi po nila na sila ay tatanggapin ng ating Panginoong Diyos. At kahit sa Judgment Day, hindi po sila mapaparusahan dahil po sila ay mahal ng ating Panginoon. Totoo naman yon mga sangkay, ang ating Panginoon ay mapagmahal. At kahit na sino pang tao makasalanan, ay malayang makakalapit sa ating Panginoong Diyos. Subalit ang salita ng Diyos ay nagtuturo patungo sa katuwiran, sa tamang landas. At kung hindi po natin magagawa ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay mapapahamak. Kung sa ngayon, ang Diyos ay pag-ibig, darating din naman ang panahon na ang Diyos
Diyos na pag-ibig ay magiging tagapaghusga sa sangkatauhan. Ayon po sa Biblia, sa Jude chapter 1 verse 7, alalahanin din nyo na ang Sodoma at Gomora at ang mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman, kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay. Bilang babala sa lahat, ito po ay matinding paalala, mga sangkay, sa church, sa lahat ng tao, na alalahanin daw po natin ang Sodoma at Gomora dahil po sa matinding kahalayan at hindi pangkaraniwang pagnanasa ng laman. Ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod pa nito ay sinunog ng ating Panginoong Diyos. At alam po natin na ang kahahantungan ng ating mundo at ng lahat ng mga hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon ay ang dagat-dagatang apoy na para lamang sana kay Satan Lucifer at ang kanyang mga anghel. Subalit magiging kasama nila ang mga taong sumusuway at hindi susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya't sa mga nakakaramdam ng pagkalito, kung ano po ang inyong kasarian, alalahanin po natin na dalawa lamang po ang nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ito lamang po ay lalaki at babae. At kung may nararamdaman po kayong kakaiba, ito po ay hindi dahil yun talaga ang inyong iniisip na kasarian. Ito po ay panlilito o pangdideceive ni Satanas, pandaraya sa ating mga nararamdaman, pandaraya sa ating puso. Ang kailangan po natin gawin ay bumalik sa altar, lumuhod at humingi ng gabay mula po sa ating Panginoon, nang sa ganun makalaya po ang sinuman na dinadaya at ginagapos ni Satanas. Pakatandaan po natin, mga sangkay, na tinuturuan po tayo sa Biblia na ang mundong ibabaw ay nababalutan po ng kadiliman. Si Lucifer at ang kanyang mga anghel ay narito sa ating mundo at wala po silang ibang ginagawa ngayon kundi dayain ang maraming mga tao. Kung kaya't hindi na po dapat tayo magtaka kung bakit nangyayari ngayon ito, mga sangkay, sa ating mundo, na marami po ang nalilito sa kanilang kasarian. Ayon po sa taga-Efeso chapter 6 verse 11, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Ano po ang inyong opinyon sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.